aking kasalanan, kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa dakil ng iyong habang, habiin ang aking kasamaan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming kalooban, pakundangan sa iyong pagmamahal, sapagkat hindi ka namin mabibigyang kasiyahan kapag kami ay hindi mo kinakatigan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ipinabatid sa akin ng Panginoon ang masamang balak laban sa akin na mga kaaway ko. Ako'y parang maamong tupang dinadala sa patayan, at hindi ko nalalamang may masamang balak pala sila sa akin. Wika nila, putulin natin ang puno habang malusog. Patayin natin siya nang wala nang makaalala pa sa kanya. At dumalangin si Jeremias, Panginoon, ikaw ay hukom na makatarungan. Nababatid mo ang isipan at damdamin ng bawat tao. Ikaw ang maghiganti sa mga taong ito. Ipinauubaya ko po sa iyo ang aking gawain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Panginoong aking Diyos, sa iyo ko natagpuan, iyong aking minimithi at hangad na kaligtasan. Iligtas mo sana ako sa pag-usig ng kaaway. Tinutugis nila ako, hindi sila naglulubay. Kapag ako ay inabot, sila'y leyon ang katulad. Tatangayin nila ako, sa malayo itatakas. At kung ito ang mangyari, pihong walang magliligtas. Dudurugin nila ako, luluraying walang habag. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Pumatol ka sa panig ko, yamang ako'y di masama. Pigilin ang di matuwid sa kanilang mga gawa. Yaon namang mabubuti ay bigyan ng gantimpala. Yamang ikaw, Panginoon, ay ang Diyos na dakila, at sa iyo ay dilingid ang laman ng puso't diwa. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Ikaw rin po, Panginoon, ang sa akin nag-iingat. Ang lahat ng masunurin sa iyo ay naliligtas. Ikaw ang Diyos na matuwid, isang hukom na matapat. Laging handang magparusa
sa sinumang gaway linsad. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Mapalad ang nag-iingat sa kanyang pusong matapat ng salitang nagbubuhat sa buong Diyos ng liwanag, sa tiyagay at ganap. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga nakarinig kay Jesus ang nagsabi, "Tunay ngang ito ang propetang hinihintay natin. Ito nga ang Mesiyas," sabi ng iba. Ngunit sumagot naman ang iba pa, "Maaari bang magmula sa Galilea ang Mesiyas? Hindi ba sinabi ng kasulatan na magmumula ang Mesiyas sa lipi ni David at sa Bethlehem na bayan ni David ipanganganak?" Magkakaiba ang palagay ng mga tao tungkol sa kaniya. Ibig ng ilan na dakpin siya, ngunit wala namang nangahas humuli sa kaniya. Ang mga kawal na bantay sa templo ay nagbalik sa mga punong saserdote at sa mga pariseo. "Bakit hindi ninyo siya dinala rito?" tanong nila sa mga bantay. Sumagot sila, "Wala pa pong nagsalita ng ganiyan, gaya niya." "Kayo man ba'y nalinlang din?" tanong ng mga pariseo. "Mayroon bang pinuno o pariseyong naniniwala sa kaniya?" "Wala. Mga tao lamang na walang nalalaman sa kautusan ang naniniwala sa kaniya." Mga sinumpa. Isa sa mga naroon ay si Nicodemo na nagsadya kay Jesus noong una. Tinanong niya sila, "Labag sa ating kautusan na hatulan ng isang tao na di muna nililitis at inaalam kung ano ang kaniyang ginawa, hindi ba?" Sumagot sila, "Ikaw ba'y taga-Galilea rin? Magsaliksik ka't makikita mo na walang propetang magmumula sa Galilea." At umuwi na ang bawat isa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang Sabado po ng umaga sa lahat. Pag-usapan po natin ang Ebanghelyo ngayong Sabado. Ito po ay karugtong ng Ebanghelyo kahapon na kung saan si Jesus ay pasikretong pumunta sa templo upang dumalo sa isang pista. Ang tawag po doon sa pista na yon ay pista ng mga tolda o the Feast of the Tabernacle. Isa sa mga 7 pista ng mga Hudyo na kanilang ipinagdiriwang ng malakihan.
Ang pista ng tolda o the Feast of the Tabernacle ay ginagawa ng mga Hudyo bilang palaala o remembering yung kanilang karanasan mula Ehipto hanggang lupang pangako. Ang pista ng tolda ay nagaganap sa loob ng 7 araw. Kaya ang mga tao noon, ang mga Hudyo, ay gumagawa ng mga kubol sa labas ng templo at doon sila tumitira sa loob ng 7 araw. At isa sa kanilang batas na ang mga batang lalaki 13 pataas ay kailangang pumunta ng templo kapag pista ng mga tolda. Kaya si Jesus bilang Hudyo at masunuring mamamayan ng bayang Israel ay pumunta doon sa templo. Maraming hindi siya kilala, pero maraming nakakakilala na rin sa kanya na nakarinig na ng kaniyang mga aral at nakasaksi na ng kaniyang mga himala. Kaya ang pagpunta niya doon sa templo ay hindi pa niya oras. Ibig sabihin po ng hindi pa oras, hindi pa iyon ang takdang panahon kung papaanong ipakikita niya ang kabuuan ng kaniyang misyon. Kaya ang nakakikilala sa kanya lamang ang siyang gumagawa ng mga issues laban sa kanya. Sa ating ebanghelyo ngayon, hindi na ito issue kung ano ang kanilang nasaksihan kay Jesus. Hindi na ito usapin na marami siyang pinagaling. Hindi na rin ito usapin na marami siyang binuhay na patay. Hindi na ito usapin ng mga demonyong pinalayas niya sa mga sinasapian at inaalipin ng mga ito. Hindi na ito usapin ng kaniyang magagandang gawa na tanging sa Diyos lamang nanggagaling. Ano na ang problema? Nagiging personal ang atake ng mga Pariseo. Hindi nila kilala si Jesus, hindi nila alam kung saan nanggaling. Kaya kahit ang kanyang family background, ang kanyang origin kung saan siya lumaki, ay naging issue na sa mga Pariseo. May maganda bang taong manggagaling sa Galilea? Di ba ang Mesiyas manggagaling sa Bethlehem? Si Jesus, taga Nazareno, kaya tinawag na Jesus Nazareno. Hindi alam ng mga Pariseo na si Jesus ay isinilang sa Bethlehem, lumaki sa Nazaret, at nagmisyon sa loob at labas ng bayang Israel. Ano ang problema sa mga Pariseo? Bakit ganun na lamang ang galit nila kay Jesus? Napakasimple. Dahil hindi nila kasama, dahil hindi nila kauri, dahil hindi nakilala kung saan siya nanggaling, ang tingin ngayon ng mga Pariseo sa kanya ay kampon ni Beelzebul o demonyo. Bakit? Dahil hindi nila mapantayan ang talino, ang galing, ang himala, at ang presensya ni Kristo. Ang presensya ni Kristo ay palaging may authority na magsalita tungkol sa Diyos. Kaya gusto nilang ipadakip, gusto nilang patahimikin, gusto nilang gawing sinungaling si Jesus na siya daw ay anak ng Diyos. Dahil kaparusahan at kamatayan ang naghihintay sa taong
inilelebel o pinapantay ang kaniyang sarili sa Diyos. Ito ang itsura ng Ebanghelyo. Ito ang kalakaran ng mga Pariseo. Ito ang sistema na pumapalibot sa misyon at buhay ni Jesus. Gagamitin ang lahat upang pabagsakin ang tamang tao. Ganito po gumalaw ang mga demonyo. Ganito po gumalaw at manira ang mga demonyong pumapalibot sa atin na sumasampalataya. Ito ang hamon sa ating lahat. Bakit kung kailan ako lumalapit sa Diyos, tsaka nagkakaroon ng problema sa aking buhay? Ganun ang demonyo. The more you are coming closer to Christ, the more you are believing in the majesty and power of God, the more na nag-iigting ang demonyong ilayo ka. Pansin ba ninyo? Tingnan nyo, huwag kayong magsimba, ang saya ng buhay nyo. Wala kayong problema. Tingnan nyo, huwag nyong pansinin ang Diyos sa buhay niyo, parang wala kayong problema, hindi nyo nakikita. Tingnan nyo, mag-inom kayo, lahat ng bisyo gawin ninyo, hindi mo mararamdamang nahihirapan ka. Kasi ang demonyo ibibigay ang lahat ng masarap upang ilayo ka sa kaisipang may Diyos. Bakit ganun? Kung kailan ako lumalapit sa Diyos, tsaka ako nagkakaroon ng problema. Simple lang. Kakampi ka na ng Diyos eh. Dahil kakampi ka ng demonyo dati, kaya hindi mo pansin. Ngayong nasa Diyos ka na, unti-unti lalapit sa iyo ang demonyo at muli kang ilalayo sa pagsunod sa Kaniya. Ito po ang hamon ng Kwaresma. Tayo ay titigil. Tayo ay mag-iisip. Tayo ay babalik. Ano ba ang aking nagawa? At ano ang dapat kong gawin upang maunawaan ko ang rurok at tunay na misyon ng Diyos sa akin? Ano ang gagawin ko ngayon? Sa huling linggo ng Kwaresma, tingnan po natin, tayo ba'y nakasunod na sa sinasabi ng Ebanghelyo na magpatawad, mag-ayuno, magbigay ng limos, at manalangin? Ano na dun sa tatlo ang aking nagawa sa loob ng 40 araw ng Kwaresma? Hindi lamang sa susunod na linggo na Holy Week, kung hindi pinaghahanda tayo noon palang Miyerkules ng Abo hanggang ngayon, kung sa tatlong ipinag-uutos ng Ebanghelyo, ako ba'y may nagawa na? Ang tatlong ito ang siyang magiging basihan ng ating pagsukat sa pananampalatayang aking isinasabuhay. Ako ba ay totoo dang nanalangin? Ako ba ay nakapag-ayuno na? Ako ba'y nakapaglimos na? Ano na ako ngayon sa harapan ni Kristo? Ako ba'y kakampi pa ni Kristo o kakampi na ng demonyo? Atin pong pagnilaya ng Ebanghelyo. Baka meron tayong nakakaligtaan.
sa panahon ng Kwaresma, sa 40 araw na yan, sana po tayo'y nakapagkumpisal bilang unang hudyat ng aking pakikipagrelasyon sa Diyos, sa naputol na relasyon sa Diyos at sa aking kaligtasan. Titigil tayo sandali dahil ito ang nais ng Diyos sa atin. Tingnan ang ating buhay kung nakalapat pa sa tunay na misyon ni Kristo. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang inaalala natin ang hindi pagtanggap sa tagapagligtas na nagpakasakit para sa ating kapakanan, hilingin natin ang pananampalataya ng isang Ama upang maihatid natin sa iba ang mensahe ni Kristo sa pamamagitan ng ating mga salita at gawa. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ang mga may kapangyarihan, naway patnubayan ng Espiritu ng pananampalataya, manalangin tayo. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ang mga nagpapalaganap ng mensahe ng Ebanghelyo sa lahat ng dako, naway pagkalooban ng tapang, manalangin tayo. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ang mayayamang bansa, naway maging bukas palad sa pagtulong sa mga mahihirap na bansa, manalangin tayo. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ang mga may sakit, mga bilanggo, mga matatanda, at mga may kapansanan, naway palakasin ng mga nakapagpapaginhawang salita ng Diyos, manalangin tayo. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway magtamasa ng ipinangakong kapayapaang walang hanggan, manalangin tayo. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ama ng lahat, isinugo mo ang iyong bugtong na anak upang kami ay higit na ilapit sa iyo. Patnubayan mo kami sa aming misyon na palaganapin ang aming pananampalataya sa buong mundo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sumasamo kami sa'yo, marapat yaring alay. Panginoon, tanggapin mo itong alak at tinapay. Sa'yo poon aming handog, buong puso't pag-iisip, ilayo mo sa panganib, at kupkupin sa pag-ibig. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, malugod mong pagtanggap sa aming mga alay. Ang aming kaloobang nahirati sa pagsuway ay mapahinuhod nawang sumunod sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainiyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa puso ko'y ituro mo, duno ng puso mo. Pusong dalisay, likhain mo sa'kin, sangdiwang matatag sa puso ko'y ihain, sa piling mo sa tuwi na ako'y ilapit. Diwa mong banal, huwag mong ipagkait. Panginoon, sa puso ko'y ituro mo, tunog ng puso mo.
puso'y gawaran ng kaligtasan, patibayin sa akin tapat na kalooban. Landas mo ay aking ihahayag, may sala sa'yo ay mapapanatag. Panginoon, sa puso ko'y ituro mo, puso mo, dulo ng puso mo. Announcement. Inihahandog po ng programang Home Base Plus ang mga kwento ng himala ng Poong Jesus Nazareno. Ito po ay ang mga dokumentaryo sa mga buhay na binago ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Mapapanood po ito bukas Linggo sa ganap na ika-6 ng umaga sa GMA 7. Gayun din, para sa mga nais magbahagi ng kanilang mga kwento ng himala ng Nazareno, mangyari na mag-email sa himalanangnazareno@gmail.com. Inaanyayahan po ang lahat na sumabaybay. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami naway gawing dalisay ng banal na pakikinabang na nagpapaging dapat na kami kalugdan mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay
sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.